nasa likod, nagustuhan niyo ba yan? Yung mga nasa harap, nagustuhan niyo ba yan? Yeah! Wow, grabe. May crocodile po ba dito? Kasi di ba yung crocodile farm to? Meron po? Ay, meron daw. Actually, andito sila. So, wala sila backstage. dito, nandun sila sa... Charing. Yes. Charing lang, yeah. Di ba may mga alam ka na Bisaya? Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. By the way, kamusta po ang lahat at sana okay po kayo ngayong panahon na to dahil grabe yung bagyo natin. Ibang klase. Nakakatakot. Actually, sira nga yung bubong namin eh. Pero pero yung mga kababayan natin talaga na nakikita natin sa balita, talagang yung bubong talagang natanggal kawawa talaga. Hindi natin inaasahan yung bagyo na yan at akala natin mahina lang o masasabi natin na parang tiwala tayo sa mga tahanan natin pero hindi natin inaasahan. Yan ang problema dito sa ating gobyerno dahil nga naman walang alam walang babala, walang alam mo yun, walang warning na ganito kalakas yung bagyo natin. Kung maaari po, talian nyo na po yung mga bubong ninyo, maglagay na po kayo ng pabigat. Dati merong ganyan bakit ngayon wala? Kasi hindi daw siya natutulog. At saka hindi na daw sumusunod sa schedule yung bagyo. Kaya kasi pagpasensyahan nyo na yung bagyo medyo medyo matigas ang ulo ng bagyo natin, hindi sumusunod sa schedule. Sabi ng presidente, kaya pagpasensyahan nyo na ha. Tinatawan-tawanan lang natin to pero nakaka-bad trip talaga. Kasi dati 'di ba may mga panahon na bago magbagyo nagbababala na yung mga yung pamahalaan na maglagay na kayo ng mga pabigat, alian nyo na yung mga bubong ninyo o kaya maglagay na kayo ng mga gulong. Basta maglagay kayo ng pabigat sa bubong ninyo para hindi tangayin. Ngayon, baliwala. Wala talaga tayong naririnig. Sino ang naririnig natin ngayon? Yung mga pagpuntirya sa mga Duterte, pagpuntirya dun sa mga lumalaban sa korupsyon, pagpuntirya dun sa mga lumalaban dito sa kay Romualdez, di ba? Yan ang naririnig natin. Samantalang yung kailangan nating marinig na paghahanda para sa bagyo, wala nga mga kapaalala Di ba dati every time na may makikita tayo, mapapanood tayo sa TV, may paalala na tuwing babagyo, mag-ipon na kayo ng tubig, mag-ipon na kayo ng inumin, mag-ipon na kayo ng mga first aid kit. O di ba? Mag-ipon na kayo ng pang 1 week nyo na anong tawag dito na pagkain at kailangan merong battery yung flashlight, merong basta ganun, mga paghahanda sa bagyo. Ngayon wala. Anong inaatupag? Yung kalaban nila sa politika. At ito pa nga, meron tayong, nakita nyo ba yung pinakita natin kanina? Itong Bini, medyo parang binastos yung mga Duterte sa Davao. Hindi naman nila pinangalanan, pero pinagtatanggol ng iba. Hindi naman yan Duterte. Papakita ko sa inyo kung bakit ang puntirya nito Duterte. Una-una, nasa Davao sila. Pangalawa, wala doon si BP Sara at wala doon si Pangulong Duterte. Tignan natin. Pinagtatanggol pa ng mga buninatics dyan Bahala kayo sa buhay nyo. Mga arte ang mga yan. Putsang ina. Eto kasi sino ba nakapanood dito ng mga bini-bini na to? Pagdating sa music, okay, walang problema. Pagdating sa, syempre, musicality, malupit yung mga arranger niyan. Malupit yung mga natugtog niyan sa likod. Sa production, pwede naman dayain yan Sige, sabihin na natin sa music, okay. Sige, walang problema sa music. Huwag natin yung tingnan. Pero po yung kaartihan ng mga to, nakakabuisit Nung nag-uumpisa pa lang yung mga yan, kumakain ng mga street foods yan. Tapos napanood nyo ba yung yung mga parang interview, yung parang sikat na pinapatry yung mga Filipino po dun sa mga foreign. Ewan ko bakit pinatry dito yung street food Samantalang yung ibang lahi, tontuwa. Wala namang problema kung ayaw nyo. Pero sa kaartihan ninyo, doon tayo nabubuisit Tsaka isipin nyo to, nung nag-uumpisa pa lang yung Bini na yan,
kumakain ng mga ano yan, ng street foods, ng mga ano-ano. Doon sumikat na eh, kala mo. Zero out of 10, mga animal. Ina nyo. Kala nyo naman gaganda ninyo. Anyway, so play natin tong video na to. Ito muna yun. Panoorin natin tong video na to. Ewan ko meron ba tayo? Okay, sige, ito muna. Nasa likod, nagustuhan niyo ba yan? Sa isahin natin to, Yung ha? mga nasa harap, nagustuhan niyo ba yan? Hindi. Yan! Wow, grabe. May crocodile po ba dito? Kasi di Ito, tinatanong niya, may crocodile po ba dito? May crocodile farm. Parang ganon. ba pang crocodile farm to? Meron po? Ay, meron daw! Actually, andito sila. So, Oh, andito sila sa... Doon pa lang medyo ano ba to? Parang iba na yung atake nila kagad eh. Nandito sila. Davao to Davao. Nandito sila. Tapos, syempre pagtatanggol yan ng mga idol to, yung mga bini... Ang tawag nila sa sarili nila? Pagtatanggol nila yan, na hindi naman yan yung tinutukoy ng sabi nga sa sila eh. Tinutukoy nila yung Congress eh. Nasa Davao sila ha. Okay, sige. Tuloy natin. Wala sila Backstage. dito, nandun sila sa... Charing. Wala sila dito, nandun sila sa saan? May paring RJ, hindi naman niya pinangalanan, hindi niya naman sinabihan eh. Ganito yan kasi mga banateros. Wala naman si Pangulong Duterte dyan, nasa dahig. Wala rin naman dyan si BP Sara. Kung hindi ako nagkakamali, paalam ko wala dyan si BP Sara niyan. Sino tinutukoy niya? Crocodile. Wala sila dito. Sinasabi ng iba, hindi, sa naman yun, hindi naman si BP Sara tinutukoy, hindi naman si Pangulong Duterte sa Congress. Sa Congress talaga? Paring RJ, bakit mo naman nasabi sa Congress? Sige, tapusin muna natin to. Tapos biglang awkward to ha. Tignan nyo yung nasa likod nila. Hindi naman natatawa sa kanila. Yes. Charing lang, yeah. di ba? Charing lang, awkward. Wala sila dito. Halata eh. Tingnan mo ha. May mga alam ka na Bisaya. Biglang cambio. May mga alam kami Bisaya. Wala kaming pakialam kung may alam kayo. Bakit mo nasabi paring RJ na yung bini na yan tinatarget yung mga Duterte? Wala ka naman pruweba. Hindi, sige. Wala tayong pruweba pero tignan natin kung sino ba tong amo nitong bini. Under ba to Nino? Teka lang ha. Nasaan na ba yung... Ayan. Okay. Eto muna ha. Broadcast media giant ABS-CBN Corporation will be associating with the subsidiary, tama ba? Of holding business held by House Speaker Martin Romualdez. Sino daw? Martin Romualdez. Prime Media Holdings Incorporated. Ayan yung hawak ni Romualdez. Following the announcement that Teleradyo will cease. Sorry. Its operation by June 30 due to financial duties. Okay? The joint venture will be established with an initial paid-up capital of 40 million, of which Prime Media Holdings Incorporated will contribute 51% and ABS-CBN will own 49%. So mas mataas pa. Bakit naman nasama dyan si Romualdez? Paring RJ? Bakit mo naman nasabing may kinaugnayan yan sa bini? Diba? Iba naman yan. Hindi, ganito kasi yan, mga... Ayan. Paano natin masasabing kung sino yung amo nito o sino yung dikit nito? Kasi bini is under ABS-CBN, Star Music, and Star Magic.
managed by ABS-CBN Entertainment in partnership with Star Hunt Academy. So, meron silang kaugnayan mga pare diyan sa ABS-CBN at itong si Romualdez merong share diyan sa kanila na 51% at ang ABS-CBN ay 49%. So, mas mataas pa siya. Ganon din. Okay, sige. Bigyan ko kayo ng isa pang example. Si Vice Ganda, di ba? Si Vice Ganda, yung may share doon sa pinrong-promote niyang sugal, di umano, meron share si Romualdez. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Kaya siya bumabanat sa mga kalaban ni Romualdez dahil ayun ang amo niya. Di umano. So etong Bini, pwedeng masasabi natin na amo rin ito nila si Romualdez. Bakit? May share si Romualdez, ang laki So malamang meron siyang say dyan na ganito ang gawin nyo. O bakit pwede nyo banatan niyang banatan nyo ng konti. O maybe sabihin na nating walang kasi yung banat ng Bini parang tanga Diba? Parang bugok Kasi diba babanat sila ng hindi, wala dito yung meron ba crocodile dito? Actually, nandito sila. Ay, hindi, wala sila dito. Nandun sila sa Charies. Parang tanga, di ba? O, pwedeng siguro, nagpapabango lang sila dun sa amo nilang si Romualdez. Baka pwede, no? O wala talaga silang narrative o wala talaga silang script pagpatungkol sa pagbanat. Kasi isipin nyo, Davao yan. Pag yumari sila dyan, talagang iba ang Duterte sa Davao kasi sila ang nagpaganda ng Davao. Ngayon, babastusin nyo. Bakit sila magsasalita ng sabihin na nating merong crocodile farm, okay? May crocodile farm. Pwede po ba namin mapuntahan yan? Hindi Ang banat kagad nila, merong crocodile dito. Andyan nga sila Tapos biglang bawi na, hindi, wala sila dyan. Nandun sila sa Charies. Kayo na lang magbasa mga banateros, mga pare, kung ito talagang wala silang kinalaman o wala silang patama sa mga Duterte o wala silang sabihin na natin kahit hindi sa mga Duterte, dun sa mga kaalyado ng mga Duterte. Pero Davao kasi yan Timing lang ba yun o talagang gusto lang nilang sabihin o napapanahon lang o talagang sinasadya nila? O pwedeng may utos nung amo nila? Kayo na lang mag-isip, kayo na lang magsabi, kayo na lang mag-comment kung anong gusto nyo i-comment dyan. Dahil po kayo mga dalaginding pa mga to. Wag na kayong manghimasok pa sa politika. Kasi si Vice Ganda nanghihimasok na di ba? Pumapasok na yan. Tapos lumalabas pa nga na bandang huli siya pa yung tatakbo bilang presidente. Sabi nga ni Sir Jack, sino yung first lady niya? Si Ayon? Meron pa tayong isang papakita sa inyo mga pare. Ito. Ayan isa pang artista ng ABS-CBN. Ako po. Sabi dito ni Daniel Padilla, bakit ang mga lumalaban sa korupsyon ay hinuhuli at hindi ang mga mismong korap? Okay, maganda yung sinabi niya. Maganda. Actually, maganda yung sinabi niya Parang medyo atake sa parang Padilyang style di ba? Bagay, Padilla naman to. Medyo parang Robin ang style niya. So, sumagot siyempre si Attorney Rowena Guanzon, hindi papayag. Mahal kita Daniel, pero yung boss ng mama mo na si Martin Luther King Romualdez ang dahilan kung bakit lumalala ang korupsyon sa bansa.
Dahil siya ang utak ng pagkakagulo-gulo dahil gusto maging presidente kahit siya na ang hari ng mga magnanakaw. Prinsipe lang si BBM. So ayun daw ang ulo, si Romualdez, si BBM Prinsipe, sabi ni Attorney Guanzon. Maganda yung sinabi ni Daniel Padilla dito. Okay. Dahil nga talaga naman ang nangyayari bakit yung lumalaban sa korupsyon, yung pa yung ginigipit, yung pa yung hinuhuli, yung pa yung kinukulong. At yung pa yung parang pinapalabas nilang masama, 'di ba? Yun naman ang nakikita natin ngayon Pero may tama rin naman to si Attorney Guanzon dahil nga naman under to si Daniel Padilla ng ABS-CBN, which is my share si Romualdez na 51% doon sa media niyang holding ano nga yun, nakalimutan ko agad. So dapat pwede niyang sabihan o si Daniel Padilla pwede niyang sabihan ganyan ka, Romualdez. Tama naman si Rowena dito si Attorney Guanzon na yung amo ng mama mo, yung amo mo na si Romualdez, tingnan mo Martin Luther King nga Luther talaga Ang may kasalanan niyan kung bakit nagkakagulo-gulo yung Pilipinas. At ngayon nga meron pa tayong naririnig. Ito si Rimulya talaga pakalat din ng fake news dahil daw naglabas na ang ICC na para hulihin daw dalhin daw si Bato doon sa may Netherlands. Putay na, yung iba naman sinakyang kagad. Ayon sa Supreme Court, hindi po pwede. Actually, yung pag ginawa nga nila kay Pangulong Duterte, lang yun patakas lang talaga yun mabilisan lang Binigla talaga ang lahat Kaya hindi ready at walang nagawa Ngayon, etong si Bato, yung gagawin nila kay Bato, ay hindi na po pwede. Hindi na tayo under ng ICC. At malinaw yan na dapat litisin sa Pilipinas ang isang Pilipino. 'Di ba? Ewan ko sa mga katarantaduhan ng iba, bakit nila pinagpipilitan yan? Mga bobo. Ngayon, 'di ba? Bakit hindi natin isipin o itanong sa presidente natin o sa mga nagtatanggol diyan sa EDCA sites na 'di ba para yan sa mga disaster, yung EDCA sites na sinasabi nyo, kaya nga nagtayo tayo ng mga ganyan nasaan na ngayon? Parang hindi natin nararamdaman yung tulong ng mga tarantado na yan. 'Di ba? Kaya nga yan nagtitraining diyan yung mga Amerikano na pinapadala dito, nag-EDCA sites na yan. Dahil sinasabi nila, hindi lang yan para sa gera, para din yan sa sakuna. O ano nangyari? Sakuna na. Nakailang sakuna na, parang hindi natin maramdaman. Anong ginagawa ng mga sundalo na yan? Nagiinom lang? Yung ibig yung dapat na, yung palusot ninyo na yung mga sundalo o yung mga EDCA sites na yan para sa disaster, wala. Tapos ito pang si Browner, naghahamon, di ba yung nakaraang video natin, naghahamon pa ng gera. Tamang katarantado ng tarantadong to. Sino nakapanood dito nung parang masasabi natin yung debris nung pinalipad ng China? Di ba ang laki nun? Parang yung cover ng hindi ko alam kung missile ba yun. Basta may nakalagay China yung Kita nyo yun? Ganong kalaki po pag tinamaan tayo nun. Yung sinasabi ni Browner na 20 to 30 days tayo muna ang lumaban, putyang ina, baka 2 araw ubos tayo dito. Tapos yung mga official natin o yung mga nasa pamahalaan o yung gobyerno natin magliliparan na sa ibang bansa, putya kawawa tayo. Kung gusto nyo ng gera, kayo na lang, putyang ina, China pa pinili nyo Isa ang China sa may pinaka-high-tech na armas pagdating sa gera. Putya, ngayon lalaban pa kayo. Gusto nyo pa 20 to 30 days? Nako. Wala tayong panama dyan, sir. Putya, bago tayo, bago nyo atakihin o bago kayo maghamon ng gera sa ibang bansa, putya, ayusin nyo muna yung Pilipinas, kayo mga AFP.
Ay, mga general, ayusin nyo muna. Tignan nyo, nakikitang-kita nyo ng ginagago tayo eh. Ba't nananahimik kayo ngayon? Kayo ba ay di umano'y naabutan din? Ha? Yung mga general natin na nananahimik? Samantalang yung mga retired general na talagang nasa namuno o yung lumaban sa mga buwisit na mga politiko na to. Namit nga natin yung iba dyan eh. Dyan sa may meeting natin sa may BGC eh. Namit namin yan. At yung mga yun nga eh, talagang nakipagpulong, sabi nila gusto namin to. Kasi iba na yung ginagawa ng gobyerno. Kahit na retired kami, hindi kami pwedeng manahimik na lang. Dahil nga, kami rin ay Pilipino, di ba? Ganon. Eh yung mga nakaupo dyan, o yung mga general natin dyan ngayon, putya, anong ginagawa? Puta yun, naghahamon ng gera sa China. Ba't hindi nyo hamunin ng gera tong mga politiko na kurakot na to? Ito si Romualdez. Eh kasi nga, baka kayo ay di umano'y nabigyan din ng pakimkim. Nako. Kaya kapalit ng katahimikan, okay na siguro yan. Ibaling natin sa iba. Diversionary tactics na naman. Diba? Kaya mahirap eh. Mahirap magtiwala dito sa mga tao na to. Ito nga, ito pa, isa yung bini na yan. Okay na kayo magkakakanta po. Tsaka arte nyo na eh. Kanta na lang kayo. Mag-focus na lang kayo dyan sa nyo. Huwag na kayo makisali sa politika. Sinasabayan nyo pa si Vice Gandang tanga eh. Di ba? Si Vice Ganda, napatunayan natin talaga yan. Bulok. Siya yung bulok. Tinatawag niyang bulok yung eskwelahan dun sa Sorsogon. Tapos siya naman pala. At pinakita nung assistant o alalay ni anong tawag dito ni Heart Evangelista na ang tawag dito, maraming tulong na ginagawa itong si Heart Evangelista. Wala lang, hindi lang pinipicturean lagi. Hindi lang pinagmamalaki, pero maraming nagagawa. At isa pa, meron pa silang issue dyan na binabato dito sa mag-asawang Escudero. Ito nga yun, yung wait lang ano nga yung properties? Nakita ko yun eh. Ito. Sinasabi nila, ano nga yun yung hotel na yan dyan? Ito, pakita ko sa inyo. Yung Alphard. Wait lang, hindi ko nalagay. Pasensya na. Ano ba yan? Google. Ayan, ang laki tuloy, sir. Sorry, ayusin ko lang ha. Pasensya na. Ito. Ito yung pinapakalat nila ngayon na ano na naman nila dyan kay Escudero. Kasi daw, dahil nga 'di ba dinidikit si Escudero diyan sa mga sa mga flood control dahil siya ang bumanat kay Romualdez kaya tinitira siya ng tinitira ngayon. Ito. Pakita natin. Ba't nawala? Ba't nawala 'yun? Ano nangyari? Nawala. Wait lang. Ba't nagtatransparent? Wait lang. Ayusin ko lang. Yan. Pasensya na. Ito yung Alphard. Alpaland pala. Sorry. Alpaland Baguio Mountain Launch developer. Ito daw yung sinasabi nila na meron daw si Escudero o yung mag-asawang Escudero, si Heart tsaka si Cheese, may-ari daw sila ng Alpaland Baguio Mountain Launch. Meron daw silang property dyan. Pero sinasabi mismo nitong Alpaland, wala. Ang sabi dito, Senator Cheese Escudero has no property at Alpaland Baguio Mountain Launch. The residential developer management said, contrary to claims post online. Ito yung mga nagpapakalat ng mga katarantaduhan na ito daw si Escudero o sabihin na natin yung mag-asawa,
meron daw silang pagmamay-ari dyan kasi mahal dyan. Diba? Baguio pa man din. So yan, pinapabulaanan mismo ng Alpaland management o yung Alpaland admin na wala talagang properties tong mag-asawang Escudero sa Alpaland, Baguio, Mountains. Ano ba? Sorry. Alpaland Baguio Mountain Lodge. Kasi mahal daw dyan. Di natin alam kung magkano kasi mahal nga daw eh. Di natin alam. So, bakit nga ba sinasabi nila na meron daw property si Heart Evangelista dyan sa Alpaland, Baguio? Ito kasi yun eh. I-save natin ulit. Pasensya na, hindi ko talaga. Ano ba yan? Hindi ka naman ready, paring RJ. Ang gulo-gulo mo. So, ito daw yun. Ito daw yung sinasabi nila. Dahil nga, meron silang picture na nakita. Siguro, ito yun. O maybe meron pang ibang picture na nakita na nandyan si Heart Evangelista na nakapost. Ito, tignan nyo. Ayan, picture na yan. So, porket ba may picture, may property na kayo dyan? Diba? Porket ba may picture siya dyan? Yan kasi ang pinapakalat ng iba eh. Porket ba merong picture si Heart Evangelista, kanya na yan? Kasi mahal daw magka-property dyan, talagang mga big time daw na anong tawag dito na tao ang merong dyan, pagmamay-ari ng mga yan. Well, wala namang problema kung si Heart Evangelista may pagmamay-ari dyan na sa Alpaland Baguio, Alpaland Mountain Baguio Lodge. Alpaland Baguio Mountain Lodge. So, hindi naman masama. Kasi mayaman naman tong babae na to eh. Diba? Kaya nga, diba merong issue dati, kung alam nyo yung issue dati na ayaw ng mga magulang ni Heart, tama ba? Ayaw ng mga magulang ni Heart Evangelista kay Cheese Escudero. Dahil nga si Cheese Escudero is matanda kay Heart. Ewan ko kung hindi naman problema yun siguro. O parang malayo yung edad. Tapos si Escudero, I think may mga anak din to, dalawa kung hindi ako nagkakamali, si Cheese Escudero, di ba? Senator Cheese. May anak din to. So parang ayaw ng magulang niya, ayaw ng magulang ni Heart Evangelista doon kay Escudero. So nakita nyo yung issue na yon, kung sino yung mga nakapanood nun o natatandaan nyo yung issue na yon. So ito kasi, si Heart Evangelista, mayaman. Kung alam nyo yung kwento ng buhay niyan, mayaman niyang pamilya niya nila Heart Evangelista. Kaya kung magkakaroon man sila ng pagmamay-ari o property dyan sa Alpaland Baguio Mountain Lodge, walang problema. Kasi kaya naman nila, may pera naman sila. Ang problema, ang ginagawa kasi ng mga katarantaduhan nitong mga to, yung mga nagpapakalat ng mga hayop na yan, yung pera na, sinasabi nila na pera ng bayan o yung pondo ng mga Pilipino, yun ang pinanggagastos o pinambibili ng mga properties nila. Dinidikit ngayon kay Escudero. Bakit? Kasi si Escudero, lumaban o kumalaban dito kay kay Romualdez. Kaya yan, ang tinatarget siya ng tinatarget. Pero pinabulaanan yan mismo ng Alpaland Baguio Mountain Lodge. So yan, palakpakan. Tsaka isa pang isa pang factor dyan, ito si Heart Evangelista, artista yan. So pwede yang i-invite na para to market nung nung lugar nila. Si Heart Evangelista, meron palang bahay dyan, parang ganun. Excuse me. Diba? Kung ako dyan, imbitahin ako ng Alpaland Baguio Mountain Lodge papayag din ako. Siyempre, bayad ka dyan to endorse Parang ikaw magiging endorser nila dyan. Babayaran ka siyempre. Pakape-kape ka kunyari. Di siyempre, yung mga mayayaman na tropa natin, mga mayayaman natin, nandiyan pala nakatira si paring RJ, so pwede ko siya maging kapitbahay, so bibili akong bahay dyan. Yung mga teknik, di ba?
kumbaga kailangan yung lugar mo medyo may nakatirang artista para yung maengganyo yung mga bibili ng bahay, yung mga mayayaman. Okay, pag nag-jogging ako diyan, baka makasalubong ko si paring RJ, di ba? Kasi diyan siya nakatira. Isipin niyo 'yon. Yung iba kasi ang tatanga eh. Yun yung point doon. Porket ba lagi kang nandun sa lugar na yun, may ari ka na? Ba? Kami nga lagi nasa SM, ibig sabihin meron na kaming share sa SM. Yun ang problema sa inyo. Ganoon din yan, artista, 'di ba? Artista, kahit sino naman meron ngang artista diyan nasa nasa diyan sa may Dasmariñas Village, 'di ba? Yung iba pa meron diyang sa, alam ko ito si Hearts, kalimutan ko yung isa niya pa. Ganun din. Sige, sa McDo din naman. Si Heart Evangelista, endorser ng McDo. Dahil ba nakikita siya sa McDo, may-ari na siya. Ganun din yun. Si Maine Mendoza, dahil meron siyang, may-ari siya ng McDo, pwede siyang mag-picture din doon. Ganun din naman yun artista siya. So plus plus points na yun para to endorse yung product o to endorse yung place, 'di ba? Malakas makahatak ang mga artista sa mga lugar na ganyan. Kayo naman. Alpalanda. Baka pwede naman kami diyan ng Banateros. Ano na to libreng endorsement to. Alam mo talaga sikat no? Pag ako in-invite ng Alpaland diyan, mag-picture. Baka sabihin nyo, paring RJ, bayad kasi yan kaya nakakuha ng properties dyan pwede naman, binayaran ako ng Alpaland to endorse their place, diba? Yabang So ayan ang mga balita natin ngayon mga pare. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna tayo, okay? Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-like. Ganun din po, paki-follow po ang aking paring RJ sa Facebook, paring RJ Banatero sa TikTok account, sa TikTok at sa ano pa ba? DZAR1026 SMNI sa YouTube at sa Banateros 2.0 sa Facebook. Ayan, by the way, highway, meron pala tayong yung magbabalik na ang Banateros at sa pangalang, bago na yung title natin, Vox Populi, ang boses ng bayan. Yun, di ba? Babalik na ang Banateros. Abangan nyo yung announcement namin Abangan nyo muna kasi. Yung iba gigil na gigil Wait lang. Relax lang muna tayo. Hindi naman yan pwedeng bigla-bigla. Kaya abang-abang lang kayo sa announcement naming Banateros. Ayan banat na ko banat. Alam nyo, hindi lang kayo ang excited kayong mga manonood namin, mahal namin mga subscribers, mahal namin mga Banateros. Hindi lang kayo excited. Siyempre kami din, excited din kami na makapag-program ulit sa SMNI. Nako, babanatan natin yung mga nagsasabing tinanggal tayo dyan. Sinibak daw kami. Diba? Ang haba ng bakasyon. Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Hanggang dito na lang muna ating video. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.